Hello po, magandang araw po. Ngayon pong araw na ito ay tatalakayin naman po natin yung patungkol po sa difference between rapture at saka po second coming. Sa totoo lang po, hindi sana ito ang tatalakayin ko. Meron ako nakaplano. Kaso nyo, meron po nag-text sa akin at nagsabi, Doc, pakipaliwanag nga po ninyo yung patungkol po sa prophecy. Now, tinanong ko siya kung okay sa kanya na talakayin ko sa una sa prophecy. Meron pa tayong ibang tatalakayin, pero kung gusto niya, talakayin ko muna sa kanya yung difference between rapture at saka ng second coming. Kasi yun doon talaga mag-uumpisa lahat. Sabi niya, okay naman daw po. Kaya napili ko po na talakayin itong topic na ito. So, what is the difference between rapture at second coming? Now, madalas po nating na paghahalo yung pong dalawang salitang yon. Pero sa totoo lang po, itong dalawang salita na ito, rapture at second coming, ay magkaiba po yan. Okay? So, patatalakayin po natin na yung pong 10 kinaiba ng rapture at saka sa second coming. So, yung mga susunod na videos po natin ay magbibigay pa ako ng itatalakay patungkol po sa prophecy. So, talakayin po muna natin yung paksang the difference between rapture and second coming. Pero bago ko po sabihin yan, ipaliwanag ko po muna sa inyo, meron lang muna tayo mga i-unlock na difficulties dito o may mga salita lang tayo na kinakailangan muna nating ipaliwanag kung anong kahulugan bago po tayo magpatuloy. Una po ay gusto ko pong liwanagin yung salitang last days. Pag sinabi po natin sa Bible na last days, it does not refer to tribulation or malapit na dumating ang Panginoon or what, okay? Ang talagang kahulugan po ng last days, mga kapatid, sang-ayon po sa Acts chapter 2 and verse 17, the word last days refer to the church. So pag sinabi po natin pumasok na ang last days, ang ibig po sabihin doon ay pumasok na po ang church. Sang-ayon sa Acts chapter 2 and verse 17. Pangalawa po, gusto ko lang pong talakayin yung end of the world. Akala ng marami pag sinabing end of the world, magugunaw ang mundo. I don't think so, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Yung salitang end of the world, yung salitang world doon, marami kasing kahulugan yan. Pwedeng sa wikang Griego, yan ay cosmos. Pwedeng maraming kahulugan. Pwedeng we are referring to the worldly system sa Greek. Yun namang cosmos, tumutukoy po siya sa earth mismo. Pero mga kapatid, ang pagkakagamit po sa Bible, sa wikang Griego ng salitang end of the world is Genea. Yung salitang Genea, doon po galing ang salitang generation or henerasyon. Sa madalit salita, pag sinabing end of the world, it does not refer to the destruction of the earth or destruction of the worldly system. No. The word end of the world, the phrase end of the world refers to the end of generations. Sa madalit salita, pag sinabing end of the world, end of countries. Wala ng bansa-bansa. That's the reason why magkakaroon na ng one world government because magkakaroon na ng end of the world. So wala ng bansa-bansa kundi iisang bansa na lamang po. At yung pong salitang rapture, galing po yan sa wikang Griego na rapturos, which means to take away. So pag sabi to take away, mabilisan yon. In a split second po yon. Hindi ko matandaan yung bilang kung ilan yung bilis ng twinkling of an eye or split second. So yun po ang ibig sabihin ng salitang rapturos. So talakayin na po natin, what is the difference between rapture and the second coming? Number 1 po, mga kapatid, pag sinabi po nating rapture, okay? Pag sinabi po nating rapture, it refers, yun po ay tumutukoy bago mag-tribulation period. So ulitin ko po, pag sinabing rapture, tumutukoy po yan doon sa isang pangyayari na gagawin ng Diyos bago mag-tribulation period. At pag sinabi po naman nating second coming, ito po ay mangyayari pagkatapos ng 7 years tribulation period. Siguro magtataka po kayo bakit 7 years. Kasi po yung salitang years o 7 years diyan sa wikang Griego po o sa wikang Hebreo po sa Daniel chapter 9 kung pag-aaralan po ninyo, yun po ay tumutukoy sa 7, yung 7 po sa wikang Hebreo po ay Shabuwa
or ibig po sabihin po ay 7 or 1 week or 7 years. Kasi po, yung context po ng Daniel chapter 9 refers to years. At kung yung Shabuah ay 7, at kung yung context ay tumutukoy sa years, then pagsamahin po natin, it refers to 7 years po. Kaya po yung tribulation period or isang Shabuah po or 1 week refers to 7 years po. Okay? Ngayon, ang rapture mangyayari before the Shabuah or before the 7 years na tribulation period. At ang second coming will happen after the 7 years ng tribulation period. Number 2 po, mga kapatid, na kinaiba, sa rapture po, yung saints po ay kukunin at dadalin po sa alapaap. Samantalang ang second coming naman po, si Jesus Christ, kasama po yung bride of Christ, mamaya tatalakayin natin yun, sila naman ay bababa po dito sa lupa. Okay? Actually, sa Mount of Olives, kung tutusin, sa Matthew chapter 24, verses 3 and 30. So, kabaliktarin po yan. Sa rapture, iaangat tayo, dadalhin tayo dito sa clouds, dito sa air, at pagkatapos po sa second coming, bababa naman po. Pangatlo po, the rapture is a mystery. Itong nami-misunderstood na marami, mga kapatid. Yung pong second coming, yan po yung may mga signs. Kung pag-aaralan nyo yung Old Testament, nandiyan yung lahat ng tribulation period and etc. and everything. Ngayon po, ang unang-unang sign, mga kapatid, tatandaan nyo, ang unang-unang sign ng second coming ay yung pong rapture. Once na mag-rapture, sabay po ng paglitaw ng rapture ay yung pong Antikristo, sang-ayon po sa 2 Thessalonians. So paglitaw na pag-rapture, litaw ka agad si Antikristo, and then magbilang ka na ng 7 years. So anong hinihintay natin na sign ng second coming? Ang sign ng second coming ay yung rapture. Once na mag-rapture, automatic po yan. Bumilang ka na ng 7 taon. Yun na po ang susunod na nun, ang second coming. Kaya ang unang-unang sign ng second coming ay ang rapture. But the question is, meron bang sign ang rapture? Well, sinabi po sa 1 Thessalonians, sasabi po doon, in the twinkling of an eye, biglaan po ito na mangyayari. Therefore, wala pong sign ang rapture. So, ang rapture, walang sign, pero ang second coming may sign. Anong unang sign ng second coming? Yung rapture po mismo. Pang-apat po, ang rapture po ay para lang sa mga Christians. Actually, it refers to the church. Once I accepted Christ, I am a member of the church. Ang sa 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. I am a member of the church. So, ang rapture po ay para lang po sa church. Yung totoong member ng church, yung totoong tumanggap kay Kristo. So yun lang po, sila lang po yung mararapture. Samantalang po ang second coming ay hindi purpose ay para sa Christian, ang second coming po ay para po sa lahat. Makikita po ng lahat kung ano yung mangyayari sa second coming. Lahat po ay makakasaksi niyan sang-ayon po sa Revelation chapter 19 verses 11 to 21. So the rapture is for Christians while the second coming is for all men and women. Number 5 po, medyo bibilisan ko lang po. Ang rapture po ay ang inaasahan natin diyan ay yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 5. Ang sabi po doon, the expectation is the Lord is at hand. Ayan, the Lord is at hand. Sang-ayon sa Philippians chapter 4 verse 5. Pero po sa second coming naman, the kingdom of heaven is at hand. So bakit po sinabi ni Jesus Christ yan? Makikita natin yun sa Matthew chapter 24 verse 14. Kaya niya sinabi yun, the kingdom is at hand. It's because pagkatapos ng second coming, kaya nga siya bababa for second coming, ay para maghari dito for 1,000 years. Yun po yung tinatawag natin na millennial period. Okay? Next, number 6 po. Ang rapture po ay kasama sa programa ng church. Okay? Isa yan sa plano ng Diyos para sa church. Pero ang second coming po ay kasama yan sa program ng Panginoon para po sa mga Hentil at para po sa Israel. Na, Pastor, paano kung halimbawa tumanggap naman yung Israelita sa Panginoon? Therefore, kasama yung Israelita sa church. So, sila yung mararapture sa church at hindi na po sila kinakailangan pang umabot sa second coming. Sapagkat kasama sila ng Panginoon, tulad na bagit ko kanina, kasama sila ng Panginoong Jesus na bababa rito
for the second coming. Yun ay kung ang Israelita ay tumanggap sa Panginoon ngayon pa lamang po. Okay? So, the rapture is the program for the church. Sa ngayon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. And the second coming is the program for Israel and the Gentiles. Sa ngayon po sa Matthew chapter 24 verse 30. Next, number 7 po. The church is the removal of all believers. So, ang kinaiba niya, kukunin lahat ng believers bago pumasok ang rapture o ang tribulation. Sa madalit salita po, ang church hindi na po mararanasan ang tribulation period. Sa mga tusunod po na lesson, tatalakayin ko bakit ako naniniwala na ganito. Kung titingnan po ninyo mabuti yung aking mga arguments na ang rapture ay mangyayari bago sa tribulation period, ang tawag po sa katulad namin na naniniwala dyan ay pre-tribulationist. Okay? So kami po ay mga pre-trib kung tawagin nila or pre-tribulationist. Now, ganito po yan mga kapatid. Dahil ang pinag-uusapan po natin ay prophecy, I cannot be dogmatic. Ulitin ko, hindi po ako pwedeng maging dogmatic po dyan sa isang yan. Kasi po, this is prophecy. Hindi pa naman nangyayari po ito. So kaya pa lang po ako naniniwala rito dahil may mga arguments po ako, supporting arguments po ako that will prove that the rapture will take place before the tribulation period. That's the reason why I am a pre-tribulationist. Okay? So yun pa lang ang pinangahawakan ko po. So the rapture is the removal of all believers ang ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52 at yung second coming naman po ay tumutukoy sa appearance ni Jesus Christ. Pangwalo po, the rapture is a first sign of the second coming. Samantala ang second coming ay mangyayari pagkatapos na mangyari yung lahat ng signs. Ang huli na po noon ay second coming. Tulad po ng binanggit ko kanina, ang second coming, palatandaan na magkakaroon ng second coming. Ang palatandaan ng second coming ay yung rapture. Once na mag-rapture, magbilang ka na ng 7 years, dahil yun ang unang sign, magbilang ka na ng 7 years, the next one will be the second coming po. Number 9, the believers in the rapture will be judged. Ang judgment po sa believers pagdating sa rapture ay iba po. Hindi yung talagang rapture judgment na galit. Hindi po. It's a place, it's a time of reward na kung tawagin natin ay bema judgment. Saka na po natin yung tatalakayin. No po. So it's a time of rewarding sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. Samantalang ang second coming po, all men will be judged. Dito po, ang klase ng judgment ay may halo pong galit. Because the nature of tribulation is wrath or sumpa. So, galit po iyan. Diyan ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit po. And then, number 10 and last, rapture brings comfort. Bakit po kanyo? Ang mga Kristiyano ngayon nahihirapan, lalo na po yung mga nakakaranas po ng persecution, okay, sa iba't ibang bansa. Nararanasan natin to, but rapture brings comfort sang ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse 11. Ngunit ang second coming po, it brings a message of judgment. So yan po ang mga palatandaan na malapit na mag second coming once na mag rapture. Pero mga kapatid, ang rapture hindi mo malaman kung kailan po mangyayari. Kaya nga ang description diyan ni Paul ay sa 1 Thessalonians, he will come as a thief in the night. Darating siya na para magnanakaw. Alam natin na magnanakaw, hindi nagsasabi yan kung darating yan or hindi. Or else, kung magsasabi siya darating siya, hindi na siya magtutuloy sa pagnanakaw niya. So, the Lord will come as a thief in the night. Darating po siya bilang isang magnanakaw na suddenly hindi mo namamalayan. It will be imminent. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Pero ang second coming, mangyayari yan. Once na mag-rapture, magbilang ka na ng 7 years or 1 week or isang shabuwa, then that will be the second coming po. So sa susunod po, tatalakayin ko naman po yung paksang bakit ako naniniwala sa pre-trib. Bakit pre-trib ang aking pong paniniwala. Ngayon, ano man ang pananaw ninyo, ginagalang ko po kayo. It's okay. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi tayo po pwedeng maging dogmatic dito. At kaya lang ho ako naniniwala sapagkat may mga arguments ako na makikita po sa Bible based on the right interpretation po. That's the reason why I am a pre-tribulationist. But again, just like what I said, we cannot be dogmatic about it. Now, ang pinakamahalaga po sa lahat, whether pre-trib ka or post-trib ka, pinakamahalaga po ay handa po tayo sa pagdating po ng Panginoon sa rapture. Okay? Salamat po. Magandang araw po sa inyo.